Let's talk about Mark Nonoy kasi naging usapan siya ngayon sa social media, especially sa post ni Sir Snow Badwa about his absence sa Terra Firma Jeep at ang kanyang naging ligang labas issue. Though, before naman is meron na talaga mga ganitong situation. Pero ngayon kasi, ma-reels lahat ng tao, kaya mabilis. Kahit sa province namin, meron din talaga. Pero hindi pa uso mag-post palagi sa FB noon eh. So parang hindi nagiging big deal, lalo kung off-season naman. And nag-interview rin ako ng isang retired PBA player for this one. Yung kanyang perspective rin. So ilalagay ko siya sa dulo siguro ng video. So based sa post ni Sir Snow Badwa, hindi nag-show up sa Terra Firma Jeep si Mark Nonoy because of family problem and depression. Pero nakita natin naglaro ng ligang labas, fit to play, which magkakaroon talaga ng maraming questions eh. Let's talk all the possibilities kasi wala naman tayong access kay Mark Nonoy. So, yung context nga, si Mark Nonoy ay player ngayon ng Terra Firma Jeep. Nagulat ang lahat dahil wala siya sa lineup for Commissioner's Cup and reportedly nag-awol nga daw ito. Sa pag-aawol niya is nakapaglaro siya sa ligang labas. May mga ganito na rin before like Kier Kenyahan and many more. Pero kasi si Mark Nonoy is only 25 years old and merong bright future sa liga. Pero it looks like tinapon niya agad ng maaga. So, perspective ko muna, yung mga sahod naman dyan is iba-iba. Kahit sa ligang labas, iba-iba kada player. And yung bayad niya is per game. Halos ganyan naman na talaga. Sa PBA naman, yung bayad naman is per month. Plus, merong bonuses kapag nanalo ka ng game, nakapasok ng playoffs, and syempre kapag nag-champion. Meron ding incentives sa mga products like yung sa team ko dati, if I'm not mistaken, quarterly is namimigay ng package kada player. Based naman sa mga interviews before, katulad kay Belga, mahirap tanggihan lalo kung yung presyo nakaka-tempt. At sa case naman nung sa article before, kina Vic Manuel is tropa nila si Avenido, kaya mahirap tumanggi. So, ganyan yung mga cases kung bakit naglalaro yung mga player kahit nasa PBA. I'm not really sure naman kung may mga teams na nagbibigay ng blessing na maglaro ka sa ligang labas. Ang isang player kong nakausap sa ligang labas mismo, dun mismo bago mag-jump ball. So, ang reason naman nun is naka-reserve list siya. Naka-expiring contract. Pero merong blessing ng PBA team. Kaso, ayun, reasonable kasi pampakondisyon nga and pampabalik ng kumpiyansa. Tsaka naka-reserve list siya eh. Siguro meron pa rin magsasabi dito na Panalay Life is better kesa sa PBA. Pero siguro rin naman 80% of the people will agree na PBA is better pa rin. Yung ligang labas is not sustainable for long term. Yes, mabilis ang pera, andyan agad, malaki agad, pero hanggang kailan? Araw-araw ba meron? What if magka-injury ka? Meron bang HMO? Yung mga barangay, di ba? Pero si Mark Nonoy kasi, bright future nga eh. Ilang years siyang maglalaro sa PBA. For sure, makakapag-ipon siya ng malaki dyan. Tsaka pag nasa PBA ka, feel ko mas mamamanage mo ng maayos yung pera mo. Pag sa ligang labas, I don't really know. Kasi in this video, ligang labas is great. Salamat sa mga barangay na nagbibigay ng mga pera sa players. Pero pag galing sa politiko na nagbabayad ng 100k per game sa player, magtataka rin talaga kung saan galing naman yun, di ba? So, ibang usapan yan. For me, PBA pa rin talaga is the best option. Yes, Terra Firma is a bad team, pero kasi mapipitas ka naman dyan, good life pa rin on your personal life. Baka naging want niya lang talaga ng mas mabilis na income, and sino tayo to judge him, pero it's not right to breach your contract without telling the team. Sige, okay na naman talaga mag-resign sa lahat ng trabaho, pero make sure to submit your resignation letter. Siya nag-awol. And naglabas yung Spin.ph ng news about dito na he wants to be back in the PBA for the Terra Firma Jeep after ng kanilang 2-0 start sa conference. Tapos ang sagot ng franchise is hindi na siya priority ng team kasi nga naman nung practice wala siya. So kung ayaw, 'di ba? Babay na lang kahit mataas yung value. So, kayo ba? Let me know all your thoughts in the comment section below. And here is the interview sa perspective ng isang retired player kung ilalagay niya yung shoes niya kay Mark Nonoy. Kung halimbawa, in contract ka, tapos may nag-offer ng mga ganun. So, sa situation mo before, may nag-offer naman. So, ano ba siya? Biting ba? Or nakaka-tempt ba kunin? Feeling ko ma-attempt din talaga siya kunin. Lalo kapag yung team mo, alam mong nasa mababang team ka. Kasi minsan usually, yung mga mababang team, hindi na nila pinapakailaman kung anong ginagawa mo sa labas eh.
Unlike kapag mga San Miguel group ka or MVP team ka, talagang hindi ka pwedeng magpasaway or magligan labas. Kasi talagang makitaan ka lang nila ng butas, pwede kang alisin. So sa sitwasyon niya, feeling ko talaga kayang kakagat din talaga siya eh. Pero kasi 'di ba si Mark Nonoy kasi hindi siya yung tipong reserve lang. Pwede kasi siyang tipong mapitas. So parang feeling mo ba nagmadali siya or Doesn't matter yan. Kasi mas lalo nga pag ganun eh, mas malaki offer doon. Totoo yung sinabi ni ni Belga. Aabot na mga kundi mahina pa nga yung 30, kung Mark Nonoy ka, baka 50 pa yun pataas. So talaga mapapaisip din talaga yung mga player. Lalo syempre sa Terra Firma, wala naman silang mga bonus na kukuha dahil lagi silang laglag eh. Walang game bonus. Syempre, kailangan din ng player yan. Sa reality lang, kailangan din talaga ng mga player ng pera. Lalo kapag yung team mo nagtatalo, walang bonus eh. gusto kong makuha perspective na kung ikaw nasa sitwasyon ngayon, di ba, nasa PBA ka pa rin na ngayon. Ano yung life na kukunin mo? PBA ako syempre. Kumbaga, kung ikaw din naman, kung talagang maganda, kung diretso ka naman talaga mag-isip, tsaka alam mo yung use mo sa team na kakailangan, syempre hindi ka rin basta-basta magdesisyon. Dahil syempre unang-una, especially Mark Nonoy ka, alam ng lahat, alam mo sarili mo na kaya mong tumagal sa PBA kahit mga 10 to 15 years. 'Di ba? Pangit kung masira ka lang sa mga ligan labas na ganyan. Pero actually may kilala kong ganyan dati. Minsan ginagawang technique yung awol-awol para mapunta sa ibang team eh. Nakasulat na ako eh. Ang gusto ko lang kung ang retired player ilalagay yung sapatos niya kay Mark Nonoy. Yun yung inaano ko ngayon eh. Di na ako magliligan labas. Syempre, as a retired nga eh, di ba? Kumbaga, ang mga pagsisisi ko dati, nagliligan labas ako, hindi ko alam, nakasira sa akin yan. So kung ilalagay mo sa sapatos niya, hindi ko nagagawin yan. Kasi mas importante pa rin talaga ang karir. Alam naman natin na ayaw ng PBA yung mga ligan labas na yan eh. Especially yung team mo. Inaalagaan ka nila, pinapasahod ka nila. Diba? So, ayun. Hindi ako magliligan labas. Huwag naman sana pag na-injury ka. Yun talaga yung lahat lang comment, ganun eh. Oo, kasi career ending yan. Tsaka kahit sabihin mo makabalik ka, markado ka na. Sa PBA, pag na-injury ka, di ba, ano ka pa rin? Ayan, ang maganda dyan. Pag sa PBA sa PBA ka na-injury, secured ka hanggang sa makabalik ka. Ang experience ko before na na-injury ako sa ligan labas, sarili kong pera ginastos ko. Nagbenta pa ako ng sasakyan ko para sa pang-opera ko. Nasaan yung team ko? Wala. Yun. So, ayun nga, parang ayun yung mga disadvantage talagang mapapalitan yung karir mo sa mga ganong desisyon.